pag-ibig ay parang bituin. Kahit gaano to kalayo, magdadala pa rin ng liwanag sa gitna ng dilim. Mahirap ang paglisan na walang kasiguraduhan kung makakabalik ka pa ba sa taong minahal mo ng lubusan. Dahil kay Akiro, nagkaroon ako lalo ng lakas ng loob na ipagpatuloy yung laban ko. Kailangan kong itago sa kanya yung totoo dahil ayokong makita siyang malungkot. Gusto ko na lagi lang nakangiti si Akiro. Gusto ko na masaya lang siya palagi. At kahit sugal, susuungin ko. Kahit walang kasiguraduhan, kakapit ako sa pangako ko kay Akiro na babalik ako. Nung makabalik ako sa bahay namin, nag-alala ng husto si Papa sa akin. Sa kahit saang lugar, pinahanap niya ako. Subalit hindi ako natagpuan. At ngayong nagbalik na ako, buo na yung desisyon ko. Papayag na ako sa gusto ni Papa na magpagamot sa ibang bansa. Ang tanong ni Papa, "Anak, ano bang nagpabago sa isip mo? Saan ka ba nanggaling?" "Papa, gusto ko lang maging masaya." Hindi na nag-usisa si Papa. Basta, diretso na lang kami kaagad sa ibang bansa. Tapos, kapag ka-video call ko si Akiro, nakikinig si Papa na napapangiti na lang sa upuan habang kasama ko sa ospital. Napakalambing pa naman ni Akiro sa video call, tapos napapangiti lang si Papa. Tanggal talaga yung angas ko kapag nag-I love you na si Akiro. At si Papa ayun, napapangiti. At may isang beses na kinausap ako ni Papa. "Anak, napakilala mo kay Akiro. Gusto kong makilala ang bata na yan." "Wag na, Papa. Baka matakot lang yun sa'yo." "Anak, dapat mong makilala si Akiro kasi magiging bahagi na siya ng pamilya natin. Huwag ka mag-alala. Hindi matatakot sa akin yun." Sige, Papa. Kapag magaling na ako, papakilala na kita sa kanya." Yun ang napag-usapan namin ni Papa. At bago pa sumapit ang operasyon na gagawin sa ulo ko, humingi ako kay Papa ng karayom, sinulid, pati gunting. "Papa, pahingi akong karayom at sinulid at gunting." "Anak, anong gagawin mo sa mga bagay na yun?" Basta, Papa." Kaya ito, agad na bumili si Papa ng mga kailangan ko. At nung makuha ko na, eto, ilang oras na lang ooperahan na ako. Nag-chat na ako kay Akiro. Nagpaalam na ako sa kanya na walang signal sa pupuntahan ko. Pero ang totoo, ooperahan na ako sa ulo.
Ayoko lang na mag-alala siya. At habang mahimbing na natutulog si Papa, binutas ko yung likod ng teddy bear at ipinasok ko dito yung telepono ko. Dito ko itatago para mawala man ang lahat ng alaala ko sa nakaraan. Kapag nakita ko yung telepono ko, ay maaalala ko pa din si Akiro. Matapos kong gawin yun, eto na. Sa pagsapit ng oras na kinatatakutan ko, sabi ko kay Doc, dapat gumaling ako kasi kung hindi, dadalawin ko talaga siya. Magiging matagal yung operasyon ko at hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari. At habang tila ba unti-unting pumipikit ang mga mata ko, si Akiro lang ang tanging iniisip ko. Akiro, babalik ako kahit anong mangyari. Papa, yung anak ng business partner mo, malakas ang tama sa akin. Anak, type ka ata nun eh. Gusto mo ba? Hey Papa, hindi ako ready sa ganyang bagay. Anak, bakit nga ba hindi ka ready? Ewan ko Papa, basta ayoko. At saka, kaninong teddy bear ba yung nasa silid ko? Anak, sa'yo yun. Sabi mo, ingatan ko yun kapag ooperahan ka na. At huwag kong pababayaan. Talaga ba, Papa? Hindi naman ako mahilig sa teddy bear. Anak, wala ka pa din bang naaalala? Papa, ang huli ko naaalala, umalis ako. Yun lang yun, yung time na pinagalitan mo ko tapos wala na. Ganun ba anak? Opo Papa, bakit po? May mga nakalimutan ba ako? Anak, si Akiro, kilala mo? Papa, sino ba si Akiro? Lagi mo na lang tinatanong kung sino siya. Anak, baka lang kasi tatandaan mo para malaman ko kung saan nakatira yung si Akiro. Papa, alam mo, sumasakit talaga ang ulo ko sa pangalan na yan. Parang pamilyar pero wala talaga. Di ko maalala. Ganun ba, anak? Samahan mo na lang ako. May bibilihin tayong property sa probinsya. Gusto ko sana magtayo ng bahay bakasyonan sa malayo at tahimik na lugar. Sige po, Papa. Saang lugar po ba yan? Basta anak, sumama ka na lang bukas. At matulog ka na ng maaga ha. Tatlong taon na palang nakalipas. Sino ba si Akiro? Lagi na lang kasing tinatanong ni Papa ang pangalan na yun. Bakit kaya may teddy bear ako? Sa loob ng 3 taon, palaisipan talaga sa akin ang teddy bear na to. At ang pangalang Akiro.